Tutulungan kita. Ito ay ang libro na Paano Magtayo ng Healthy Church, original na Nine Marks of a Healthy Church ni Mark Dever. Ito ay isa sa pinakakilalang libro sa modernong evangelical Christianity tungkol sa kung ano ang dapat maging itsura ng isang malusog na lokal na iglesia ayon sa Biblia. Ang siyam na marka ng healthy church. Narito ang mga pangunahing topic, mga marka, kasama ang malinaw at mas malalim na paliwanag para sa bawat isa. Sasabihin ko ito sa simple at praktikal na paraan para madaling intindihin at matutunan mo. 1. Unang marka, expositional preaching, expository preaching. Paliwanag, ang pangunahing gawain ng pastor ay ipahayag ang salita ng Diyos ng direkta mula sa Biblia. Hindi ito ang sariling opinyon, kwento, o motivational talk. Bawat sermon ay nagmumula sa isang talata o kabanata ng Biblia at ipinapaliwanag ng maayos kung ano ang ibig sabihin nito noong unang panahon at paano ito aplikable ngayon. Bakit importante? Dahil ang iglesia ay nabubuhay sa salita ng Diyos, Mateo 4:4. Kapag ang preaching ay expository, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. 2. Ikalawang marka, Gospel Doctrine, tamang doktrina tungkol sa Ebanghelyo. Paliwanag, dapat malinaw at tama ang paggunawa sa Ebanghelyo, na tayo ay makasalanan, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, nabuhay ulit at tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya lamang, biro, grace at pananampalataya. Hindi ito magandang gawa o maging mabuting tao. Bakit importante? Kung mali ang ebanghelyo, mali ang lahat. Ito ang puso ng buong Kristyanismo. 3. Ikatlong palka, Biblical Understanding of Conversion and Evangelism. Paliwanag, ang tunay na conversion ay hindi lang pagsunod sa dasal o pumunta sa harap. Ito ay isang supernatural na gawain ng Diyos kung saan ang tao ay nagiging bagong nilalang. 2 Corinto 5:17. Ang evangelismo ay dapat tapat. Ipinapahayag ang buong ebanghelyo, hindi binabawasan para maging kaaya-aya. Praktikal, huwag magmadali sa desisyon kung aluwag tunay na pagsisisi at pananampalataya. 4. Ikaapat na marka, Biblical Understanding of Church Membership. Paliwanag, ang pagiging miyembro ng iglesia ay hindi lang nakalista sa papel. Ito ay isang maayos, nakikita, at may pananagutan na pagsapi sa isang lokal na iglesia. Dapat may proseso ng pagtanggap, pagtuturo, at pangako. Bakit mahalaga? Dahil ang iglesia ay pamilya, katawan ni Kristo, may pananagutan tayo sa isa't isa. 5. Ikalimang marka, Biblical Church Discipline. Paliwanag, kapag may kasalanan sa iglesia, lalo na ang seryoso at paulit-ulit, dapat may disiplina ayon sa Mateo 18:15-17 at 1 Corinto 5. Ito ay hindi paghatol, kundi pag-ibig. Layunin ay ang pagsisisi at pagpapanumbalik. Mahirap ito pero napakahalaga para mapanatili ang kalinisan at kabanalan ng iglesia. Alakamen, ika-6 na marka, Biblical Concern for Discipleship and Growth. Paliwanag, hindi sapat na maligtas ang tao, dapat lumago sila sa pagkakilala kay Kristo, sanctification. Dapat may sistematikong pagdidisiplo, pagtuturo, mentoring, at pagtulong sa bawat miyembro na maging mature na Kristiyano. Layunin, lahat ay lumalago tungo kay Kristo. 7. Ikapitong marka, Biblical Church Leadership. Pamumuno. Paliwanag, ang iglesia ay pinamumunuan ng mga elder pastor na kwalipikado ayon sa 1 Timoteo 3 at Titus 1. Hindi ito dictatorship, kundi servant leadership. Dapat sila ay may kakayahan magturo, mag-alaga, at magprotekta sa kawan. 8. Ikawalong marka, Biblical Understanding and Practice of Prayer. Paliwanag, ang iglesia ay dapat isang iglesia na nanalangin ng totoong-totoo, hindi lang opening at closing prayer, kundi patuloy na pagtitiwala at paghingi sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang prayer ay sentro ng buhay ng iglesia. 9. Ikasiyam na marka, Biblical Understanding and Practice of Missions. Paliwanag, ang iglesia ay may misyon na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo, Great Commission. Dapat suportahan ang lokal at pandaigdigang misyon, magpadala ng mga misyonary, at maging mission-minded sa sariling komunidad. Buod sa isang pangungusap,
Ang isang healthy church ay hindi nakabase sa laki, pera o programa, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa siyam na mahahalagang aspeto na ito. Gusto mo bang gawin natin ito ng mas malalim? Sabihin mo lang kung alin sa siyam na marka ang gusto mong una kong ipaliwanag ng mas detalyado, kasama ang mga talata sa Biblia at praktikal na application. O gusto mo ba chapter by chapter? Pwede rin kitang tulungan gumawa ng study guide o summary notes para sa bawat marka. Ano ang una mong gustong pag-aralan?